Halaka, mga kababayan ko, breaking news. Senador Lacson na si Pinky naglabas ng sama ng loob at sinabi niya na kabastusan daw at walang respeto ang ginawa ni Marcoleta dito sa minority report na ito, mga kababayan. Itong si Pinky talagang naghihinanakit at nilabas ang sama ng loob. At talagang pinagpilitan niya na kawalang respeto ito. Grabe mga kababayan, pangbabastos na pala ang ginawa ni Marcoleta na ilahad ang nararapat. Nako mga kababayan, ngayon po, babakbakan ni Marcoleta ito. Panoorin po natin mga kababayan, ano ba ang mga nangyayari. Talagang kinikilabutan po ako dito. Mukhang gulo ito. Ito po. Nabastusan si Senador Ping Lacson sa paglalabas ng minorya ng sarili nitong report sa flood control scam. Inunahan pa raw ang Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. May mali nga ba sa paglalabas ng minority report? Jiggy, respect begets respect. Yan ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson matapos ngang maglabas ng sariling report ng Senate Minority Bloc kaugnay sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project. Sabi ni Senator Ping, paano raw ba niya rerespetuhin ang isang dokumento na sumisimbolo sa pambabastos hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon kundi sa buong Senado. At ayon nga sa senador, pwede naman daw sanang binalikan na lamang ng mga senador na naglabas ng tinatawag na minority report, yung rules ng Senado. Total, mga veteranong senador naman daw sila. At makikita nila doon yung tamang procedure na ang dapat na gawin, ipa-adopt yung committee report sa plenaryo at hindi basta naglalabas at uunahan pa yung mother committee, which is in this case Blue Ribbon Committee, at ibibigay diretso sa opisina ng Senate President. Nakapanayam din, Jiggy, ng story ko ng 1PH, itong si Senator Ping Lacson, at narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust can. May mga bitter Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. They cannot move on. At meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa minority report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing? Yes, Jiggy. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, hindi nga sila masaya or disappointed nga raw sila dyan sa itinakbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tila bitin na bitin daw sila sa mga direksyon na tinatahak nito. Halos wala raw mga bagong impormasyon. Kasi for example, kay Senator Marcoleta, sabi niya, bakit nag-google ng ilang oras para doon sa mali-maling grade coordinates na ibinigay para sa mga flood control projects. Nung umpisa pa lang daw ng hearing kung saan siya yung chairman, ay nailabas na raw yung puntong iyan. Ganun pa. Ayan mga kababayan, talagang naglalabas ang sama ng loob si Pampilo Lacson na minasama at feeling niya ito ay pangbabastos dahil inunahan pa daw siya. Inunahan pa ni Marcoleta. Kasi naman Pampilo Lacson, tila yung ginagawa mo wala nang patutunguhan at talagang meron kang ginagawang pagpaplantya. Itong sinasabi ng mga komento. Kaya nainip na si Marcoleta. Sabi naman ni Lacson, pangbabastos ito. Hindi nararapat ito. Ayan Lacson nabastusan sa paglalahad ng minorya ng kanilang flood control report. Ayan po, matindi po na banat ni Senador Lacson, Pinky Lacson, na best friend ni Tito Soto. Kasi naman, Lacson, tagal-tagal mo na dyan, tagal mo na ding senador. Tapos yung tinatanong ni Marcoleta itong mga witness mo, ikaw yung nagsasalita. 'Di ba dapat yung tinatanong yung mga witness mo, bakit ikaw yung nagsasalita? Ba't mo pa in-invite ang mga yan kung ikaw din yung sasagot sa mga tinatanong ni Marcoleta?
alam mo na pala yung mga sinasabi, ba't mo pa in-invite ang mga ito? Yan ang sabi ng mga komento, mga kababayan. O sa mga hindi nakapanood, ito po, panoorin nyo po ito. Magugulat po kayo dito, mga kababayan. Ito po. Magugulat po kayo. Ito po, ang sabi ni... Ito po, panoorin nyo po ha, mga kababayan ko ha. Para po malaman yung katotohanan. Ito po. Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yung wait lang mga kababayan, tapusin lang natin ito. Mamaya papakita po natin ang buo. Paman, si Senator Risa Hontiveros na bahagi naman ng mayorya, sinasabi niya na satisfied naman siya sa pamamalakad at pagkandak ng public hearing hearing na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Balikan ko lang konti, Jiggy ha, ito mismo nga minority report na ito kung saan naglalaman ng pangalan ng mga politiko, public officials, mga individuals na nadidiin sa flood control scandal. At isa nga sa nabanggit dyan, si dating Speaker Martin Romualdez habang sinasabi na baseless daw yung pag-link kila Senator Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero dyan sa issue ng flood control scandal dahil nga wala raw sapat na basihan. Pero hindi pa man nababasa ni Senator Risa Hontiveros yung minority report na yan. She's of the same belief, Jiggy, na posible nga raw na meron talagang pananagutan si dating Speaker Romualdez dyan sa issue ng flood control projects at sa mga anomalya nga yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. Nabanggit yung pangalan nila. So I guess bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita. Jiggy, hanggang ngayon, wala pang pahayag yung dating speaker kaugnay sa nilalaman ng tinatawag na minority report kung saan nadidiin nga ang kanyang pangalan. Bagamat nauna nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman yung dating leader ng Kamara dyan sa flood control scam na yan. Samantala, Ayan, mga kababayan ko, talagang pinagdiinan ni Lacson na walang kinalaman itong si Martin na ayon na rin kay Diskaya. Di ba, parang ang dinidikdik po si Diskaya. Pero pag tumutumbok na kay Martin, wala na. Dahil hearsay lang daw ito. O, panoorin nyo po ito mga kababayan na. Panoorin nyo po itong ipapakita ko sa inyo. Ito po. Yung interview po. Ito po, interview TikTok. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po ito ha. Magugulat kayo dito. Ito po yung sinasabi po ni Marcoleta. Na bakit sa tuwing magtatanong siya ay yung mga witness, si Lacson ang nagsasalita. Ito po. Parang naging resource person at spokesperson pa at abogado pa ito. Ito po. Panoorin nyo po ito sa mga hindi pa nakapanood ha. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang binibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po ay makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo? Kung sino po yung sumasagot. Kasi po, kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Gusto magtanong do sa ating dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba?
And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina Yes. at referring to Diskaya. No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. O yan mga kababayan, ayan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Bakit ikaw ang sumasagot sa ginagawa ni Marcoleta? Di ba dapat yung witness? Ba't ka pa nag-invite ng mga witness mo? Kung sa tuwing tatanungin, ikaw din yung dapat ikaw na lang yung witness dyan. Ba't mo kailangan pang maglagi-lagi ng mga witness dyan? Kung ikaw lang din yung sasagot sa mga tanong ni Marcoleta. O tignan yung mga komento. Bakit ikaw Lacson ang sumasagot? Witness ka ba? Dapat witness ka na lang. Ikaw na yung chairman, ikaw pa yung witness. Ako, bakit si Lacson nasagot, hindi yung witness? O, tignan nyo. Sabi ni Franco Sarmiento. O, yes po, siya yung sumasagot. O, KN Woodworks. Dapat tuloy sagot yung dalawa babae bago sumagot si Ping Lacson. Sa tingin ko, parang may nakuha yung dalawa. Sayang naman. Bakit si Ping Lacson ang sumasagot? Diba? Ba't ka pa nandyan? Palayasin mo na yung mga witness mo. Ikaw na Lacson ang witness dyan. Ikaw pa yung chairman. O, sabi ni Delphin. Hindi na kailangan ng testigo dahil alam na ni Lacson ang sagot. O, tignan nyo. Alam ni Lacson ang sagot. Siya ang gumawa ng script. Naging witness si Lacson. Nako po, mga kababayan ko. Bakit ikaw ang sumasagot, Lacson? Bakit ikaw? Tignan nyo po, mga kababayan. O, anong masasabi nyo dito? Ay, nako pa. Tala, sinisikap din natin na kunin ang pahayag ni Senator Marcoleta na sinasabing nanguna nga dyan sa paglabas niya ang minority report na yan, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang inilalabas na statement kaugnay sa mga sinabi nila Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Balik muna sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mian Los Baños live mula sa Ayan, mga kababayan ko. Tignan po natin ang mga sinasabi po ng mga tanga. O, totoo naman ang bastos doon at tanga lang naniniwala sa inyo. Tignan nyo, mga kababayan. Tanga lang maniniwala sa inyo, Ping. Tignan nyo. Totoo naman ano bastos doon? Tanga lang naniniwala sa inyo. Tignan mo, galit na galit ang mga tao. Lacson, tuta. Laka. Obvious naman na pinagtatakpan ni Lacson si Romualdez kapag nababanggit na kasi kapag nakulong yan si Romualdez, ituturo naman niya ang utak kay Meme M. Nako po, mga kababayan ko, si Meme M naman na matuturo. Yung report ng minorya ay gawa ni Marcoleta at binasa naman ni Aimee diniretso sa Senate President. Kaso waste daw ito sa basurahan dumiretso. Nako po, binasura lang ni ni Lacson itong minority report dahil pang babastos daw talaga ito. Bastos kaso bibig mo, Sir Ping Lacson, kaya naging ganon. Nako po. BBM ang angag-angag.
Tama naman ang sinabi ng minority. Nagsasayang lang sila ng pera at panahon sa sangkot. Talaga yan, kahit tanungin pa ninyo si Saldico, alaka. Nasasaktan ka, Lacson, kasi nauunahan ka pa ng bagal mo kasi dahil gusto mo pagtakpan si Tambaloslos kay Tamba. Nako po, ahoy. Alam na ng taong bayan, alaka tuta si Lacson. Grabe, Tambaloslos, Congressman at Alipores ni Bangag ang tunay na mastermind sa lahat ng mga kahayupan. Ayan mga comment po, grabe galit na galit po dito kay Lacson, mga kababayan ko. Mga kababayan, itong pinagre-reactan natin, page po ito ng mga mainstream media. So, ine-expect ko, mga kababayan, ang magkokomento yung mga tangalista. Pero wala po akong makita na suporta kay Pampilo Lacson. Puro suporta kay Marcoleta. Tignan nyo mga kababayan, wala akong makita na nagko-comment na good job Lacson. Walang ganun eh. Puro puro tuta, puro pagtatakip. Tagal mo na dyan, ang bagal mo. Inunahan ka ni Marcoleta. Tapos sasabihin mo, bastos siya. Mga ganun, grabe. Sobrang tagal daw kasi ng investigasyon mo. Wala na tiwala sa iyo ang mga kasamahan mo sa Senado. Puro ka pagtatakip para hindi matumbok ang mastermind nyo. Suntukan na lang kayo, maiba naman. Umay na kami sa drama mo. Alaka. Pinakulong nyo mga DPWH, senator, pero pinakami pakana sa lahat ay humahalak-hak nagmamalinis ka, Lacson. Grabe. Marami kasing gustong iligtas tong sila. Ano yun mga kababayan? Check po natin ha. Grabe talaga. Bakit wala man lang dito nagtatanggol kay Ping Lacson? Anong nangyari mga kababayan ko? 'Di ba dapat ang sasabihin good job Senador Lacson? Wala akong makita eh. Wala akong makitang sumusuporta kay Lacson. Puro bashing ito. Mga kababayan, dapat ka bang irespeto kasi walang kwenta ang pamumuno mo? Puro takip kay Romualdez. Ako, sabi ni Nathaniel Batwal. Sabi naman ni Thomas Albina. Desperate move sa mga future detainees. Halaka, pinagpapatuloy pero si Lacson kubli sa report. Halaka. Sabi ni, walang kwenta itong si Lacson, puro tago ang sangkot. Itong si Lacson, majority ka nga, kaso masyadong garapal ka, walang kwenta. Pinky the Thief Defender. Nako po. Grabe mga komento, mga kababayan. Ine-expect ko, pupurihin siya ng tao. Ine-expect ko na ang galing mo Lacson, mga ganun eh. Yun yung mga ine-expect ko na komento pero hindi eh. Galit po ang mga nakikita ko na ba't ganyan ka Lacson, ikaw yung nagtatakip, nabastusan ka kay Marcoleta kasi sinabi ang totoo, ayaw mong maunahan kasi ang bagal-bagal mo, puro ka pagtatakip, yun yung mga komento. Ine-expect ko mga loyalista, mga magkokomento napupurihin, yes, BBM, mabuhay ka, ang galing ni Lacson. Walang ganun mga kababayan. Ano nga sasabi nyo dito? Bakit binabanatan po si Lacson ngayon na ang suporta ay kay Marcoleta? Tignan nyo, magbasa pa tayo. Sabi ni, paano ka re-respote? Ito, Aisome Live TV, paano ka re-respetohin? Ikaw ang sumasagot sa mga tanong. Ikaw na lang sana naging resource person. Sawa na kasi sa sirkusyum, sabi ni Pinoy Master, sawa na kasi sa sirkusyo mo, Ping Lacson, masasabunutan ka ni Manang Aimee. Paano ba naman pinagtatakpan mo ata si Tamba? Sabi ni Ken Ramose Belyese 07. Ayan po mga komento, binabanatan po si Lacson. Mga kababayan ko, kayo ang tatanungin ko, ito ba ay pangbabastos sa Blue Ribbon Committee at kay Lacson? Ito ba ay
kabastusan itong ginawa ni Marcolita? Ito yung nararapat para malaman ng taong bayan ang katotohanan. I-komento nyo ang gusto nyo mga kababayan. I-like, i-share, i-subscribe for transparency, for a better democracy. I-like, i-share, subscribe. I-comment nyo po anong gusto nyo. Okay po? At sabihin nyo kung tagisaan po kayo. Salamat. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po at salamat po sa inyong suporta. Mabuhay.